Thank you, Brother Clark, sa paglilid sa amin sa pag-aawitan. Purihin ng Panginoon sa mga inawit natin na nakasentro sa ginawa ng ating Panginoong Hesus Kristo. Niyayakan ko po kayo na buksan ang inyong mga Biblia. And please, tayo pong lahat muli ay magsitayo. Buksan natin ang ating mga Bible sa John chapter 17. John chapter 17, tayaan nyo basahin natin from verses 1 to 5. Basahin ko po siya sa ating sariling wika at sundan nyo na lamang po sa inyo pong mga sariling Biblia. Juan, Kapitulo 17, talata 1 hanggang 5. Sabi dito, pagkasabi ni Jesus ng mga ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka niya. Sapagkat binigyan mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng tao upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos at si Hesus Kristo na iyong isinugo. Inihayag ko dito sa lupa ang iyong kaluwalhatian, natapos ko na ang ipinapagawa mo sa akin. Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon, sa iyong harapan ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago palikain ang sanlibutan. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa hapong ito. Maraming salamat muli sa kalayaan na meron kami na sama-sama upang magpuri at sumamba sa iyo, Panginoon. Alam namin, Lord, na mula pa ng creation ay ang araw ng Sabat ay araw mo, Panginoon. And we ask, Lord, na patawarin mo kami sa aming mga pag-iisip, mga puso at ginagawa namin na hindi nakasentro sa iyo, Panginoon, lalo tuwing araw ng Sabat. May you help us, Lord, na mas makita pa namin yung privilege na meron kami, na meron kaming freedom and meron na kaming privilege na makapaglingkod sa iyo ng tama at nakapagbibigay ng kapurihan sa iyo, Panginoon. And nawa sa aming pong pag-aaralan ngayon sa hapong ito, magsilbi muli itong paalala at pagkain ng aming mga kaluluwa upang mas maging lingkod mo kami na naglilingkod ng may katapatan at may pagtitiis para sa iyo pong kapurihan. At samahan mo kami, ikaw ang magpaunawa nito at magbigay ng aplikasyon nito sa aming mga buhay. Malugod ka, Panginoon, sa iyong papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Mari na po kayong magsupo. Itong topic na ito, itong chapter na ito ng John chapter 17 ay napakalawak at napakalalim, very profound itong topic na ito at very broad itong chapter na ito. Kasi dito nakapaloob dito yung divinity ni Christ, yung pre-existence niya, the incarnation, the finished work of Christ, unconditional election, salvation, adoption, Christian discipleship and perseverance. Also, nandito rin yung antinomianism, sanctification, the unity of the body of Christ, and the love of Christ for His church. So, dito lang sa buong chapter 17 ay mauubos marahil lang maaaring isang taon na pag-aaral mo o hindi lang para lang malaman at matutunan yung mga bagay na yun. Ito'y tinawag na Christ High Priestly Prayer. Kung meron kayong mga headings, makikita nyo yan sa inyong mga Bible. Yung iba tinatawag itong consecration prayer, the prayer of departing Redeemer, the farewell prayer, the final prayer of Christ, Jesus prays for His disciples, and the last discourse. So ang dami nilang binigay dito, pero for me, gusto kong gamitin yung title na binigay ni Ian McNaughton sa kanyang libro na The Real Lord's Prayer. So, napakaganda kasi kung bakit ito yung napili ko, mamaya makikita natin. So, si John Knox ay nabuhay noong 1500s, from 1514 to 1572, isa siyang Scottish minister.
isang Reformed theologian and a Puritan, nung siya ay malapit ng mamatay, ay sinabi niya sa kanyang asawa, pakibasa mo nga sa akin itong John chapter 17. At habang binabasa ng kanyang asawa ang John chapter 17, si John Knox ay namatay at sumama na sa Panginoong Jesucristo sa langit ng may kapayapaan. So maraming mga theologians ang mga na-inspired nitong chapter 17 na ito. In fact, maraming mga pastors at great men sa history na ginamit itong mga talatang ito na kung saan nagbigay sila ng panahon upang ipangaral ito. Kung kilala nyo si Thomas Manton, nabuhay siya noong 17th century, gumawa siya ng 45 sermons dito lang sa chapter 17 ng John. And noong 20th century, yung kilala natin, walang iba kundi si Dr. Martin Lloyd-Jones. Alam nyo kung ilang sermons yung ginawa niya? 41 sermons. Dito lang galing sa chapter 17 ng John. But for me, syempre isa lang. Hindi naman tayo kagaya ng mga theologians na ito. Well, this chapter divided into 3 parts. Yung una, Jesus' prayer concerning himself. Pangalawa, his prayer for the disciples or the apostles. And then pangatlo, his prayer for all believers, present and future. Now, bigay ko lang saglit yung background nung ating pinag-aaralan. Dito makikita natin kung paano niya inihanda ang kanyang sarili sa kamatayan at kanyang mga mananampalataya. Maganda po na kung nais ninyong basahin ito, ay simulan ninyo sa chapter 13. Dahil para itong isang tuloy-tuloy na conference ni Jesus Christ. Sa chapter 13, makikita nyo doon kung paano inugasan ng Panginoong Hesus yung paan ng kanyang mga alagad. And then sa chapter 14, makikita natin doon na si Jesus ang nagsabi ng daan, katotohanan, at ang buhay. And then from pagdating ng chapter 15, makikita naman natin doon na sinabi ni Christ, if ye abide in me, and the words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. And then sa chapter 16, dito pinakita ni Christ yung katagumpayan ng Panginoon sa kanyang mga kaaway. Pansinin ninyo, tingnan ninyo sa inyong mga Bible, sa verse 33 ng chapter 16, anong sabi dito ni Christ? Sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. And then sabi niya sa mga disciples, again, ang kausap niya yung mga disciples, magdaranas kayo ng kapigatian sa sanlibutan nito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob. Bakit? Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So sinabi ni Christ na mahihirapan talaga kayo. Kayong mga susunod sa akin, mahihirapan talaga kayo. Pero take heart. Kasi napagtagumpayan ko na. Pero pansinin po natin, no? Wala pa yung crucifixion. Wala pa yung crucifixion. Ang sabi na ni Christ, nanalo na ako. Nagtagumpay na ako. At itong binasa natin, ito yung panghuli na ginawa ng Panginoong Hesus. Dahil after this, ano po yung susunod na mangyayari? Kung mahilig kayo magbasa ng mga narratives, ang susunod na mangyayari ay the betrayal. Ibebetray na si Jesus Christ after niya ng John chapter 17. After nito, maaaresto na ang Panginoong Jesucristo. And pansinin po natin, after ng mahabang pagtuturo ni Christ ng Panginoon, ang ginawa niya agad ay after niya magturo, ang harapan yung mga disciples, tumingala si Christ. Bigla siyang tumingala at nanalangin. Nagpipray siya, sa madaling salita, naririnig ng mga apostol yung kanyang pananalangin. At gaya ng alam natin, ang mababasa lang natin kapag nagbasa ka ng New Testament, kapag usapin ang pananalangin ni Christ, mababasa mo lang, He will go up to the mountain and pray. Pero walang sinasabi kung ano yung pinagpipray niya doon. He rose up early and pray. Ganun lang yung mababasa mo pag nagbasa ka ng narrative. Pero dito, may record. So dito pala pinapakita ni John, dito sa pagtatala niya, ay pinapasilip ni John kung paano mag-usap ang persona ng Trinidad. Kung paano manalangin ng ikalawang persona sa kanyang Ama. And pansinin niyo po mga kapatid, pag binasa mo yung unang mga 5 talata,
May salita dyan na paulit-ulit na binabanggit si John. Ano po yung paulit-ulit? Sa English, glory. Dito sa Tagalog, kaluwalhatian. Luwalhatiin, kaluwalhatian. Yan yung paulit-ulit na binabanggit dito ng author. So pinapakita nito na ang sentro ay ang kaluwalhatian ng Diyos sa ating buhay. So ito yung simpleng mensahe po sa atin sa gabing ito, ay sa hapong ito. Christ's mission is to glorify God the Father by glorifying Him as God the Son in His atoning death on the cross in behalf of His people. Again, Christ's mission is to glorify God the Father by glorifying Him as God the Son in His atoning death on the cross in behalf of His people. Gusto kong bigyan natin ng pansin yung panalangin ng Panginoong Hesus dito sa kanyang sarili. Remember, si Jesus Christ ang ating representative. Siya ang sent one para sa ating ikatutubos laban sa kasalanan, laban kay Satanas, laban sa sanlibutan, at higit laban sa puot ng Diyos. Kaya meron lamang dalawang katotohanan ang gusto kong ibahagi sa atin sa hapong ito. Una, ang kaluwalhatian ni Jesucristo. Pangalawa, kaloob ni Kristo na buhay na walang hanggan. Una, kaluwalhatian ni Kristo. Kaluwalhatian ni Jesucristo. Sabi niya dyan sa verse 1, pagkasabi ni Jesus ng mga ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang luwalhatiin ka rin niya. So napakahalaga na himay-himayin po natin itong mga katotohanan ito. Sabi diyan sa English, Jesus lifted up His eyes to heaven. Well, sabi ng isang commentary, is this mode of prayer indicates inward cleanness, purity of heart, and utter sincerity of soul. Mostly, it identifies a unique relationship between the Father and His Son. Well, bukod sa Panginoon, makikita rin natin ang posturang ito kanino? Sa parable of the tax collector. Diba, nung pumasok siya sa templo, anong ginawa nung tax collector na ito? Nakatingala siya, kaya lang nakilala siya bilang isang nag-condemn as being proud, and siya ay nasa spiritual darkness. Kasi sabi niya, nung pagpasok na sa templo, Panginoon, salamat kasi hindi ako kagaya ng publikano na to. Nakatingala siya nun. Parang sinasabi niya, ako nag-o-offer nga ako ng madami, sumusunod ako sa mga sinasabi ng salita mo. So ganoon yung ginagawa niya. But here, pinapakita dito that Jesus prayed as the eternal, spotless Son of God with no sin to bar His communion with God. Yung panalangin ni Christ ay mayroong perpektong relasyon sa Panginoong Jesucristo na mayroon silang iisang puso ng pagnanais. Napansin ninyo, dito sa ating mga talata, tinawag mismo ng ating Panginoong Jesucristo ang Diyos na ano? Father. Ama. Diba yan yung ating pinag-aralan kanina? And ito pong pagtawag na ito ay napaka-sweet, napaka-deep, napaka-intimate na pag-ibig ng Diyos anak sa kanyang Ama. Ganito yung pagmamahalan nila. Wala pa tayo, wala pa ang sinukob, wala pa ang lahat ng bagay. Let me tell you, nagmamahalan na ito. Nagmamahalan na sila. Ngunit nagkaroon sila ng misyon para luwalhatiin ang kanyang pangalan dito sa mundo, sa mga taong nagrebelde sa kanya, mga taong sumuway sa kanyang kautusan na nararapat mamatay at nararapat itapon sa walang apoy, walang hanggang apoy ng impyerno. Let me tell you, ito yung nararapat sa iyo. Ito yung nararapat sa akin. At ito yung nararapat sa atin. Pero sa kanilang walang hanggang kasunduan ng pagliligtas, tayo ay iniligtas ng Diyos. And then sabi diyan, pagdating ng oras, the hour has come. Diba, nakita rin natin ito kay Paul sa kanyang sulat. Alam niyo, napakahalaga po nito. Kasi kung babalikan mo yung dyan, sa mga naunang mga talata, sa chapter 2, si Christ lagi niyang sinasabi na,
Hindi pa dumating ang kanyang oras. Hindi pa dumadating ang kanyang oras. Pero ngayon, sinasabi ng Panginoong Hesus na dumating na ang oras. Eh, ang tinutukoy dito ni Christ, ang tinutukoy dito ng Panginoon ay ang pinakamatindi niyang pagdadaanan at dadanasin. Na siya'y magdadala ng ating kasalanan, na siya'y sasalo ng puot ng kabanal-banalang Diyos sa kanyang sariling Ama. Eh di ba sa Garden of Gethsemane, di ba't nanalangin ng Panginoong Jesucristo doon? Anong sabi ni Christ? Kung maaari lang, hindi ko na lang gawin. Ano daw yung hindi niya na lang gagawin? Hindi na lang siya mapako dun sa krus. Hindi na lang siya mamatay. Hindi niya na lang dalhin yung ating mga kasalanan doon. Pero anong sabi ni Christ? Pero hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. At nung siya'y namatay at muling nabuhay, sa Book of Acts, noong nangaral si Pedro, anong sabi ni Pedro sa mga tao sa Pentecost? Anong sabi ni Pablo, itong tao na ito na inyong pinapatay sa krus ng Kalbaryo, ito'y walang hanggang layunin at plano ng Diyos. Na inyong pinapatay ng mga ungodly men. You are responsible sa inyong kasalanan, pero ito ay mula sa walang hanggang kalooban ng Diyos na tayo ay maligtas. Yan yung mystery ng salvation. Ito'y plano. Ito'y walang hanggang kalooban ng Diyos. Wala pa ang sangsinukob. Ito'y nasa plano na ng Diyos. So ito, yung panalangin na ito, ay panalangin ng Panginoong Jesucristo sa gitna ng nakaambang kamatayan. May matutunan po nawa natin, no? Nakatulad ng Panginoong Jesus, in the most difficult times of His earthly life, He lifted up His eyes to heaven. And so, dapat tayo rin po, ano man ang dinaranas nating kabigatan ngayon, ano mang mga matitinding pinagdadaanan natin ngayon, lift your eyes to heaven. Lift your eyes to the Father. Diringgin ng Diyos ang iyong mga daing. Dahil ultimo ang anak ng Diyos sa gitna ng kanyang pinakamatinding pinagdadaanan, wala siyang ibang ginawa kung hindi itiningala ang kanyang mga mata at nanalangin sa kanyang Ama. Sabi ng isang theologian, so if prayer is so important to the incarnate Son of the living God, then how much more important should prayer be to us? Alam nyo, sabi ni Paul Washer, may mga nagtatanong daw ng ganito, why did Jesus need to pray so much? He was the incarnate Son of God. Sabi ni Paul Washer, let me ask you a question. Did you ever fast the entire night and pray to do so? If you say no, I say to you, behold, we found a man stronger than Jesus. Kung ang anak nga ng Panginoon, ang anak nga ng Diyos, ay nag-i-spend ng time, enough time, so much time sa pananalangin, how much more pa tayo na vulnerable, na napakahina, na napakadaling mahulog sa kasalanan, na napakayabang sa tingin sa sarili, how much more pa tayo ng mga maihinang nilalang. Kung mismo ang anak nga ng Diyos nag-i-spend ng time sa pananalangin, kung hindi ka nagpe-pray, sabi ni Paul Washer, behold, we found a man stronger than Jesus. You're stronger than Jesus if you are not praying. Let me tell you, hindi ka mas strong kay Christ. Hindi tayo mas strong sa anak ng Diyos. Kaya, kamusta? Kamusta ang iyong pananalangin? Kamusta ang iyong prayer life? Do you pray? Do you pray? Ask yourself,
Nagpipray ka pa ba? Nananalangin ka pa ba? Sa gitna ng iyong mga pinagdadaanan, sa iyong buhay pananampalataya, nananalangin ka pa ba? So ang nais ng Panginoong Yesus, ay luwalhatiin siya ng Ama dito sa naghihintay na kamatayan at upang maluwalhati niya ang kanyang Ama. Well, ang kaluwalhatian dito ay patungkol sa manifestation ng perfection ng Diyos sa kanyang katangian. Ang Diyos ay mabuti, yan ang kanyang pinakita. Ang Diyos ay totoo, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay matuwid, ang Diyos ay banal, ang Diyos ay dakila. Ito yung mga katangian ng Diyos na ating pinaglilingkuran. At ito yung ipinakita mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ng John, chapter 1 verse 18, wala pang nakakakita sa Diyos Ama kahit kailan. Ngunit ipinakilala siya sa atin ng Diyos Anak, ang kaisa-isang anak sa piling ng Ama. So, para mas maintindihan natin yung tinutukoy dito, ang kaya lang nating makita, ayan, ang sikat ng araw. Yan lang ang kaya nating makita, yung liwanag ng araw. Pero yung pinaka-essential na kalagayan ng araw, hindi mo yan kayang makita. Kasi hindi ka pa nakakalapit dyan, sunog ka na. So, ganun din po sa Panginoon. Subalit kay Jesucristo, nakita natin ang kaluwalhatian. Bakit? Kasi si Christ ang larawan ng hindi nakikitang Diyos. So, ang kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo ay makikita ang kaluwalhatian ng Panginoong Diyos. Ang kaluwalhatian ng Diyos Anak at ang kaluwalhatian ng Diyos Ama ay pinakita ng Panginoong Jesucristo. At alalahanin po natin, mamamatay si Kristo, walang iba kundi para sa kanyang mga tao. At kung ikaw ay mananampalataya sa mga oras na ito, let me tell you, konektado ka sa panalangin na ito. Nung nananalangin si Christ during this time, nasa isip ka ni Christ. Kasama ka, konektado ka sa panalangin ni Kristo. Ang panalangin niya dito ay patungkol sa kanyang gagawin bilang kapalit, bilang kahalili, na dapat tayo ang bagsakan ng kapuotan, dapat tayo ang parusahan, dapat tayo ang tumanggap ng puot ng Diyos. Pero siya yung pumalit sa ating pwesto. Siya ang naging ransom, siya yung naging pangtubos. Siya ang nagbigay, mag-aalis ng pag-alis ng puot ng ating Panginoong Diyos upang tayo ay mapatawad at tanggapin sa kabanal-banalang Diyos. Ito ang kaluwalhatian na nais ipakita ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang sabi niya dito, Ama, luwalhatiin mo ang anak upang siya'y magbigay luwalhati sa iyo. So pinapakita dito sa panalangin na ito, hindi lang po yung kanyang substitutionary atonement. Pinapakita din dito yung kanyang resurrection, yung kanyang katagumpayan laban sa kamatayan at kay Satanas. Ito ang pagluluwalhati na hinihingi ng Panginoon sapagkat maluluwalhati rin naman ni Kristo ang kanyang Ama at tayo'y konektado dito. Dahil sa pamamagitan nito, tayo'y mapapatawad sa ating mga kasalanan. Tayo'y matutubos sa ating mga kasalanan. So ang koneksyon din yan ay ang maluwalhati rin naman natin ang ating Ama, ang ating Panginoong Jesucristo sa ating mga buhay. Let me tell you this. Ito yung katotohanan at ang ground ng ginawa ni Christ ay ito. Ang pamantayan ng panalangin ito ay makikita natin dito sa verse 5. Sabi niya sa verse 5, kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon sa iyong harapan ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago palikain ang sanglibutan. So parang sinasabi dito ng Panginoon, bago palikain ang mga planeta, ang buong universe, nandun na ang kaluwalhatian ko kasama mo. Bago pa man likain ang lahat,
Naroon na ang tinatawag na salita. At ang salita ang Diyos, at ang salita ay ang anumang at ang salita ay Diyos. Sa simula pa'y kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya. So kaya pag tinatanong natin, sino ang tagapaglikha? Hindi mali na sabihin mo na si Jesus. Minsan, di ba, nagdadalawang isip tayo, ang Diyos. Hindi natin sinasabi na si Jesus. Pero si Jesus, siya rin ang manlilikha. Dahil lahat ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Ito ang pamantayan. Ito ang ground ng Panginoon. Ang kaluwalhatian niya sapagkat ito ay kaluwalhatian na mula pa sa walang hanggan at Kanyang dinidisplay sa krus ng Kalbaryo sa pagtubos ng kasalanan ng Kanyang mga tao. Sa madaling salita, sinasabi dito ng Panginoon ay o luwalhatiin mo ang iyong anak na nakabase sa plano mula pa sa walang hanggan, o aking Ama, para sa iyong kaluwalhatian. Pinakausap ng Panginoong Hesus ang kanyang Ama. Sinasabi niya na, luwalhatiin mo ang iyong anak dahil sa pagluluwalhati mo sa akin, ay maluluwalhati rin naman ang iyong pangalan. Si John Flavel, isang Puritan na nabuhay noong 1600s, meron siyang libro na pinamagatang A Conversation Between God the Father and God the Son. So meron daw pag-uusap itong Diyos Ama at itong Diyos Anak. So pakinggan natin. Sabi ng Ama sa kanyang anak, "Anak ko, narito ang mga kaluluwa na nagdulot ng kapahamakan sa kanilang mga sarili at ngayon ay aharap sa aking hustisya. Kailangan nilang magbayad para dito o kaya'y mapaparusahan sila ng walang hanggan. Ano ang dapat gawin para sa kanila?" Ang sumagot ang anak. Sabi niya, "O aking Ama, mahal ko sila at naawa ko sa kanila. Sa halip na sila ang mahirapan, magpakailanman, ako na lang ang mananagot para sa kanila. Dalhin mo lahat ng utang nila at ako ang magbabayad. Ayaw kong may matira pang bayarin para sa kanila. Sa akin mo hanapin ang kabayaran. Mas pipiliin kong akuin ang inyong galit kaysa sila ang magdusa. Sa akin na lang, Ama, ibigay mo ang lahat ng kanilang utang." Sumagot ang Ama, "Ngunit anak ko, kung ikaw ang mapapasan para sa kanila, kailangan mong bayaran lahat hanggang sa huling kusing. Kung sila'y aking patatawarin, hindi kita patatawarin." Sabi ng anak, "Handa ako, Ama. Hayaan mong mangyari ito. Ibigay mo lahat sa akin. Ako'y may kakayahang bayaran ang kanilang utang. At kahit na ito'y magdudulot ng kapahamakan sa akin, kahit na ito'y magpapahirap sa lahat ng aking yaman at ubusin ang lahat ng aking ari-arian, masaya akong akuin ito." Glimpse ng pag-uusap ng Diyos Ama at ng Diyos Anak. So purihin natin ng Diyos dahil sa dakilang pagtugon ni Kristo sa plano ng kanyang Ama. Sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay pinawalang sala. Sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay wala ng paghahatol. Sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay malaya na sa utos ng kasalanan. Sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay naging banal. Tayo ay naging matuwid. Tayo ay buhay at mabubuhay mula sa mga patay. Tayo ay inampun ng Diyos. Tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan. At nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan dahil kay Kristo. Ganoon kadakila yung ginawa ni Kristo sa atin, mga kapatid. Kaya purihin natin ng Diyos dahil sa dakilang pagtugon ni Kristo sa plano ng kanyang Ama. Kaya ang hamon sa bawat isa na nakikinig, marahil bihira po natin mapakinggan ang kaligtasan
nakakonekta sa walang hanggang layunin ng Diyos o yung tinatawag na the redemptive plan of God. Marahil may pag-iisip po tayo na lagi na lang nating iniisip yung ating sariling kasiyahan. Nung ikaw ay naligtas, ako'y masayang tunay. At yun na lang yung gusto mo, maging masaya ka na lang. At madalas ito sa mga iglesia, sa mga miyembro ng iglesia, na ang laging pinapangaral ay ang wealth, health, and prosperity gospel. Pero maaaring guilty rin po tayo rito. Kahit na humahawak tayo sa doktrina ng biyaya. Baka sa pagpunta mo sa iglesia, ang nais na lang natin ay mapaganda ang ating mga feelings, ang ating mga emosyon. Well, hindi naman natin dinidisregard totally yan, kasama sa pagsambayan. Ngunit naway alalahanin natin na ang kaligtasan natin ay nakasentro sa Diyos na naglayon mula sa walang hanggan upang siya'y maluwalhati natin ang ating Panginoong Diyos. Kamusta ang iyong paglilingkod? Kamusta? Paano mo pinaglilingkuran ng iyong Panginoon? Marahil iniisip nyo na ang paglilingkod ay parang sa mga pastor lang, sa mga deacons. Let me tell you, kung saan ka tinawag ng Panginoon, if you are a parent, then maging mabuti kang magulang para sa kapurihan ng Panginoon. Kung ikaw ay estudyante, maging mabuti kang estudyante para sa kapurihan ng Panginoon. Kung ikaw ay trabahante, maging mabuti kang trabahante para sa kapurihan ng Panginoon. Whether you eat or drink or whatsoever you do. Sabi ni Paul, do it all for the glory of Christ. Kaya kamusta? Higit sa lahat, ang iyong pagsamba. Gaano ka kasigurado at gaano mo kasigurado na pinaglilingkuran ng Diyos na siya ang iyong naluluwalhati. So yan yung una. Pangalawa, and mas mabilis ito, pangalawang katotohanan na makikita natin is kaloob ni Kristo na buhay na walang hanggan. Sabi sa verses 2-4, sabi diyan, sapagkat binigyan mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng tao upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa Kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong isinugo. So isa sa pinakamahirap na bahagi dito ay yung sinabi ni Christ na otoridad niya sa lahat ng laman. Malinaw na ang ating Panginoon ang manlilikha ng lahat. At sa kanyang pagtupad ng kanyang misyon dito sa lupa para luwalhatiin ng Ama at ng kaligtasan ng kanyang mga tao, nakita natin na si Kristo ay diniklara na hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kung kaya sa isang awitin, ganito ang sinasabi. Alam natin ito, joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. So ang ating Panginoong Jesucristo po pala ay tunay na hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, at nararapat tayong lumukod sa Kanya. Regardless, i-acknowledge mo man ito o hindi, si Kristo ay nananatiling hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Ang kailangan mo lang gawin ay hindi siya kilalanin kung hindi magpasakop sa Kanyang paghahari. Subalit, itong panalangin ng Panginoon ay konektado saan? Sabi niya dyan, sa verse 2, sabi niya dyan, sapagkat binigyan mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng tao upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Mga binigay mo sa Kanya, nandun yung mga salita. Sa makatuwid, meron itong particularity sa Kanya pong pagliligtas. May particularity sa Kanya pong panalangin na sa loob ng bilyon na tao na nabuhay sa mundong ito, meron siyang particular na binigay ang Ama sa Kanyang anak. May bilang, may specific people, group of people na kung saan yun yung pinapanalangin ng Panginoong Jesucristo. And yan yung tumitindig tayo sa doktrina ng pagpili ng Diyos. The doctrine of election.
Ngunit dito makikita natin yung kagalakan ng mga mananampalataya. Kung ikaw ay ligtas, let me tell you, ito'y dahil sa ginawa ng Diyos. It is because God first called you. Because God accomplished what God has planned. Because in the mind of God, He will save you. Bakit ka naligtas? Ito'y dahil sa tinapos na gawa ng Diyos anak. At paano mo matatanggap yung kaligtasan na yan? Ito'y sa pamamagitan ng banal na Espiritu na tutulong sa iyong magsisi sa iyong kasalanan at manampalataya sa Panginoong Jesucristo. Hindi ka naligtas sa pamamagitan ng sarili mo. Ito'y dahil sa gawa ng Panginoon. Now, ngayon, kung sinasabi mo na ikaw ay mananampalataya at ikaw ay may buhay na walang hanggan, ang tanong sa atin sa hapong ito, ano ba talaga ang buhay na walang hanggan? What is eternal life? Kung tatanungin ko kayo ngayon, ano ba ang eternal life para sa iyo? Ano ba talaga ang eternal life? What is eternal life? Ano ang buhay na walang hanggan? Alam niyo, napakaraming nagtuturo ng mga denominations about sa eternal life. Pero the question is, ano ba talaga yung totoong eternal life? Ano yung pinakakahulugan ng buhay na walang hanggan? Ito lang ba yung habang buhay na paglakad sa daanan na gawa sa ginto at pagtutugtog ng harp? Ito lang ba yung kadalasan na alam natin na walang katapusang buhay? Eternal? Totoo yan, lahat tayo may forever. Forever kasama ang Diyos o forever na kasama si Satanas. Kasama ang mga nagrebelde sa Diyos at mismong puot ng Diyos ang makakasama. Yun ay walang hanggan. Pero ang sabi ng Panginoong Jesucristo dito sa verse 3 ay ito. At ito ang buhay na walang hanggan. Ano daw? Ang makilala kanila na isang tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong isinugo. No, sa English, yung salita na ginamit doon ay know, that they may know you, the one and true God. No, hindi lang po ito tumutukoy sa kaalaman. Hindi lang ito tumutukoy na nalaman mo lang na may Diyos. Ibig sabihin nito ay yung intimate. Kung pupunta ka sa Genesis, may isang account doon ni Eva at ni Adan na kung saan sabi doon, and Adam knew Eve. Then nabuntis si Eve. Hindi niya lang naman nakilala yon tapos nabuntis. So ibig sabihin, may intimate na pangyayari. Sabi ni Christ, ang intimate dito is that they may have relationship with you. Sinasabi ni Christ, that they may have acknowledged that you are the Lord. Ikaw talaga ang Panginoon. That they may know you, the one true God. Nagnawa, ito rin yung ating panalangin. Ito rin yung maging panalangin natin sa mga mahal natin sa buhay. Na ano? That they may know the one true God. Na makilala nila talaga ang nag-iisang tunay na Diyos. Dahil ito ang realidad. Dahil paano sila maliligtas kung hindi nila kikilalanin kung sino talaga ang tunay na Diyos. So hindi pala sapat na alam mo lang yung text. Hindi pala sapat yun. Kailangan magkaroon ka ng tunay na relasyon sa Diyos ng Biblia. At paano mangyayari yan? Through works? Kayamanan? Sariling lakas? No. Through faith alone. Through faith alone. Knowing the true God and Jesus Christ whom He sent. Pagkilala na ang Diyos ay ang Panginoon at si Kristo na tagapagligtas. So mga kapatid, ang buhay na walang hanggan pala ay ito. Ang buhay na walang hanggan ay buhay mismo ng Diyos sa buhay ng isang taong makasalanan na pinatawad ng Diyos. Ang buhay na walang hanggan ay buhay mismo ng Diyos sa buhay ng isang taong makasalanan na pinatawad ng Diyos. Ito yung title ng libro
ni Henry Escobar na the life of God in the soul of man. The life of God in the soul of man. Ang Diyos mismo, ang buhay na walang hanggan. Sabi ng mga awit, anong mayroon ako sa langit kung hindi ikaw? At liban sa iyo'y wala akong anumang ninanasa dito sa lupa. Aanin mo ang kalangitan kung wala ang Diyos. Aanin mo ang mga bagay na yan kung wala si Kristo. Ang tunay na walang hanggang buhay ay walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. Yung persona mismo ni Christ at yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. No, maging kagaya tayo ng mga awit na ito. Sabi niya, anong mayroon ako sa langit kung hindi ikaw? At liban sa'yo, wala akong anumang ninanasa sa lupa. Kamusta ang iyong paghahangad? Hinahangad mo pa ba ang paglalim sa Panginoon? Meron ka pa bang thrill pag nagbabasa ng salita ng Diyos? May trembles, may excitement? Or malamala na lang? Or nakasanayan na lang kasi? Bakit ka nandito ngayon? Ba't di mo gayahin yung iba nating mga kapatid na wala ngayon sa piling natin? Maybe they have their own reasons na valid. Pero may mga tao talaga na nagpapakilalang Kristiyano na walang ganitong klase ng paghahangad. Bakit ka na sa church? Is it because you want to know God? O dahil wala ka lang gagawin na Sunday, kaya nandito ka? Maling motibo. At hindi yan nagpapakita ng totoong relasyon sa Diyos. No, kagaya ng psalmist, ganito ka rin. Anong mayroon ako sa langit kung hindi ikaw? At liban sa iyo'y wala akong anumang ninanasa dito sa lupa kung hindi ikaw. At ito'y mangyayari at makakamtan lamang. Maaring makamtan ng isang taong makasalanan. Gaano man karumi, gaano man katindi ang paglabag mo sa batas ng Diyos, makikita mo sa panalangin ng Panginoong Jesucristo ang kanyang otoridad sa pagbibigay ng buhay na walang hanggan. And dito sa verse 4, sabi diyan, ipinakita ni Christ yung kanyang tinapos na gawa. Sabi ni Christ, inihayag ko dito sa lupa ang inyong kaluwalhatian. Natapos ko na ang pinapagawa mo sa akin. Kaya nga, nung nakapako si Christ sa cross, anong sinigaw ni Christ? Tetelestai. It is finished. E dito pinakita ni Christ na tinapos niya ang pagliligtas. Hindi kapos, hindi kulang yung ginawa ni Christ. Perfecto at kompleto yung kanyang ginawa. Yung kanyang humiliation, yung kanyang incarnation, lahat yun ay ginawa ni Christ. Lahat ay para sa glory ng kanyang Ama. Because Christ said, my food is to do the will of my Father. The sustaining power of Christ is none other than but the glory of God. Kaya sinasabi niya dito, I have glorified you on earth. And yan din yung sustaining power na meron tayo sa ating paglilingkod. Hindi ka maglilingkod para mas maitanghal ka. Hindi ka maglilingkod para mas humusay ka. Ang reason kung bakit ka maglilingkod, to give glory sa iyong Panginoon na pinaglilingkuran. Kaya't mahamon tayo kung gaano kawiling si Christ na mamatay dun sa krus. Gaano ka kawiling na pumunta ng bahay-sambahan para sumamba sa Kanya. Kung gaano kawiling si Christ para mamatay dun sa krus. Gaano po tayo kawiling sa paglilingkod natin para sa kaluwalhatian niya. So ang punto, eternal life is only ever accomplished by Christ and will only ever be known
through Christ. Ang kaligtasan ng buhay na walang hanggan ay tinapos at kinumpleto na ni Kristo. At ito'y matatagpuan mo, wala na pong iba kung hindi kay Kristo. Come to Christ, my friend. Repent and believe on the Lord Jesus Christ. Bilang pangwakas, sabi ng isang awitin na madalas nating inaawit, when Satan tempts me to despair and tells me of the guilt within, upward I look and see him there, who made an end of all my sin. Because the sinless Savior died, my sinful soul is counted free, for God the just is satisfied to look on him and pardon me. No one has eternal life that doesn't believe in Jesus as the Savior, and no one who is saved will live a life that doesn't regard God as Lord. So as we conclude, ang pinakamisyon ng Panginoong Hesus ay ang luwalhatiin ng kanyang Ama bilang pagluwalhati sa kanyang sarili, bilang Diyos Anak sa kanyang kamatayan, bilang kahalili sa krus ng Kalbaryo, alang-alang sa kanyang mga tao. Ang pinakalayunin sa buhay at sa kamatayan man ay magbigay luwalhati sa Diyos at magalak sa Kanya ngayon at magpakailanman. Purihin ang ating Panginoon. Aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, aming mabuting Ama, napakayaman ng iyong mga salita, Panginoon. Kulang ang aming oras, kulang ang aming mga buhay para marurok yung pag-ibig at yung biyaya mo sa amin. We saw, Lord, yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. Not only the Lord Jesus Christ, but the triune God, na sila na nagplano ng kaligtasan from eternity past, and Christ accomplished it for your glory and for the good of your people, for the salvation of the sinners. Lord, may you forgive us, Lord, kung paanong nakita namin yung puso ni Christ na tuparin ang kanyang misyon despite na hindi niya naman kailangan gawin yon. Pero dahil sa pag-ibig niya, inabot niya kami. Namatay siya sa krus willingly, hindi siya pinilit. Yun ay kanyang buong pusong ginawa. Kaya naman kami na nakaranas noon ng mga beneficiary ng ginawa ni Christ. Nawa, Panginoon, basagin mo ang matitigas na aming puso. Bigyan niyo kami ng puso na talagang nagpapasalamat, puso na talagang naglilingkod, na may katapatan at may paghahangad na maluwalhati ang iyong pangalan. Nawa, Panginoon, mas lumalim pa ang aming relasyon sa iyo. Magkaroon kami ng totoo at sweet communion with you, na sa aming pong paglago bilang mga mananampalataya ay magniningning sa aming mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo. Nawa, ikaw ang laging magbigay ng aplikasyon sa amin ito, at nawa wala kami ibang naitanghal at napapurihan kundi ikaw po lamang. Maraming salamat sa mga salita mo na aming napakinggan. Purihin at luwalhatiin ka. Sa pangalan ni Jesus, ito'y aking dalangin. Amen.